Guys, just to clarify, most of the employers will be seller agents. Sila po yung nagki-cater sa needs ng mga tao na nagbebenta ng bahay. Okay? Wag muna tayo dun sa buyers and investors para maintindihan natin yung sellers or buy and sell process. Pero we'll tackle that. Okay? So halimbawa, ganito, magbigay tayo ng example. Okay? So si Trisha, and si Roman. So ganito. So si Trish, okay, gusto niyang magbenta ng bahay. Ang motivation or the reason behind is because mag-aasawa na siya. So kailangan niya ng bagong bahay, di ba? So ganun. So ito naman si Rowan, okay? Si Rowan naman, siya naman yung seller agent. So sabi ni Trish, naghahanap siya ng agent. Sabi niya, kasi komplikado, paliwanag natin. Kasi sa US kasi puro kontrata. Okay, paliwanag natin mabilis. Okay? So si Trish, sabi niya, Rowan, pwede bang tulungan mo ako ibenta yung bahay ko sa ganitong presyo, sa ganitong time frame? Okay lang ba? Sige, okay. So magpipirma ngayon, kailangan i-validate ni Rowan yung motivation. But ibebenta, the reason behind is, mag-aasawa na siya. So, syempre, they will build a family. So, ganun. That's the motivation. Okay? So, ganun. So, ang benefits naman, again, sinabi natin na ang real estate agents ay kumikita sa commissions. Okay? So, unlimited din yun. Depende dun sa dami ng maging kliyente niya. So, ngayon, magpipirmahan sila ng kontrata. Okay? Guys, just to clarify, ang kontrata na pipirmahan ni Trisha or ni Trix at ni Joy ay listing agreement. Okay? So, ano yung nakapaloob sa kontrata? Yung presyo, yung commission, and some contingencies. Pag sinabi natin contingencies, they're actually request recommendations. Parang ganon. Bago natin i-post online, Trish, yung property mo, kailangan paggawa muna natin yung bahay mo, syempre. Parang ganon. Mga ganong recommendations. Okay? So, just to clarify again, it will be a listing agreement. That's a contract in between sellers and seller agents. Now, ganito. So, ipopost na nila yun online. So, magiging tawag na doon, kapag pinost na ni Rowan, again, wala nang magiging trabaho masyado si Trish, yung nagbebenta. Si Rowan na mismo yung magmamarket nun. Ang tawag doon online ay active listing. Maliwanag po doon? Okay. So, seller agent will market the property and validate contingencies. Again, contingencies, simpleng recommendations, repairs para mabenta yung bahay. Mag-uusap sila ng ganun. Maliwanag po sa first slide? Yes, sir. Okay. So, move forward naman tayo. Okay. Example naman natin ay si Abe and si Lowell. Okay. So, Abe naman, siya naman yung gustong bumili ng bahay. For some reason. Siguro gusto niya ng ekstrang bahay para meron silang tambayan, parang gano'n. Okay? So si Lowell naman, yung buyer's agent. Papaliwanag natin kung bakit kailangan talaga ng mga agents kasi sobrang komplikado niya. Okay? So ngayon, si Abe naman, nakita niya naman yung bahay ni Trix, di ba? Sabi niya, okay yung bahay ni Trix, nakapost online. Ngayon, si Lowell naman, sabi naman ni Abe, si Lowell naman yung buyer's agent. Okay? Sabi niya, sabi ni Abe, gusto kong bilhin yung bahay na nakita ko sa online. Sige, pakita mo nga sa akin. Okay? Magpipirma naman sila ng kontrata. Okay? Iba-validate din ni Abe yung kakayahan na bumili ng bahay ni Lowell. Ano yon? Parang sa pag-ibig. Okay ba yung credit score niya? Saan niya pwedeng i-refer si Lowell para makautang ng pera? Okay? Anong pwede niyang i-down payment? So, okay, maliwanag po doon. Okay. So, yung buyer can buy properties cash or through mortgage. So, kung simpleng Amerikano ka lang, mortgage, monthly payments. Babayaran mo yung bahay ng buo, pero may utang ka sa bangko. Maliwanag po ron? Okay. So, magiging trabaho ni Lowell, i-represent niya si Abe. Ang siya kasimple. And so, wag na muna tayo dun sa seller. Wag na muna tayo dun sa buyer. Dalawang tao na lang muna. Si Rowan and si Lowell. Tama? So, respectively, they are agents. So, isang seller's agent and buyer's agent.
Ngayon naman, may mamamagitan naman sa dalawang agents. Yun naman po ay tinatawag na escrow. Okay? So escrow po ay third party. Ngayon, kung may mga requests yung dalawang agents, mga documentations na kailangan pirmahan, i-perfect within a given window time, siya naman yung mag-handle nun. Babayaran naman ng seller's agent and buyer's agent yung escrow para mamagitan sa kanila. Okay? Para lahat balanse. So, normally, it focus on handles transactions. Okay? Kunyari, kapag gusto nung palitan yung bubong kasi medyo sira na yung bubong, yun. Ang escrow magsabi noon na, tatapos nyo na ba to, napirmahan na ba to? Lahat ng request halos may mga documents and timeline. So just to clarify in a nutshell, pasimple natin, escrow only make sure that the agreement between the seller and buyer agents are met. And also sila po yung nag-handle na tinatawag na earnest money. Yung the sense na yung pera na yon na ibibigay ng buyer, ibig sabihin, interesado. Okay? Parang meron na agad na pera na ilalabas yung buyer na maghahawakan ng escrow. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na paano natin masigurado na gusto mo nga bumenta ng bahay or seryoso. So magbibigay siya ng percentage na pera doon sa kabuuan ng bahay. Maliwanag po? Question, Rix. Please. You already differentiate the seller's agent and the buyer's agent. May chances din na si seller's agent is also the buyer's agent. That's a very valid question. So in my experience, wala pang nangyaring ganun. Hindi siya by practice ginagawa. Kasi parang parang isa lang yung mag-handle, walang balance. Na yun yung idea? Bira po mangyari yun. Pero may ganun. Pero sobrang bira. Na yung seller mismo, yung agent mismo, seller agent, siya mismo yung buyer's agent, birang-bira yun. Follow-up question. Yes, please. So as we are the lead gen, we will be handling either seller's agent or the buyer's agent? Yes po. Pag buyer's okay. Pag maging player niya buyer's agent, pero sobrang bira. Pero sa ngayon, ang magiging focus mo natin seller's agent or seller's employer, parang ganun. Kasi iba kasi proseso nilang paggagawa ng lead gen. Kasi sa buyer's agent, more on online, more on sending emails, kung interesado ka ba, mga dokumento, kung may kakayangan bumili. Kasi sa seller's agent kasi more on magtatawag ka lang kung sinong interesado magbenta ng bahay. So the work scenario is really different. Okay? So if you have did I ask a question, Clint? Got it. Yes, okay. Thank you. Diretso lang natin. So ganun. Okay. So ganun, may mga contingency. So bago naman bilhin yung bahay, may mga contingency na sabi natin. Tulad nun, hindi ka naman syempre bumili ng bahay na ikaw mismo gagamit ng sira, 'di ba? Sira yung pinto ng CR, sira yung mga tubo, yun. So contingencies are just a summary of request conditions, property repairs, upgrades, renovations, timeline, etc. involving money. So syempre, kung may request yung buyer's agent na gustong bumili ng bahay representing the buyer, kailangan i-comply muna ng seller agent 'yon, 'di ba? So kapag nagkasundo na sila dun sa lahat, okay na 'yon. Okay? So timeline, fulfillment of contingencies, trabahuin nila yung mga sira, mga request, perfecting of checklist, okay? So may mga next week yung kontrata, sample contract pakita natin para mas maintindihan nyo. So perfecting checklist, yung mga pirmahan, so if the request and contingencies are met, so the buyer, sino yung buyer natin, guys? Sa example natin, sino? Si Abe. So buyer move into the property, na fulfill na lahat ng request. So yung ibibigay na yung pera ng buyer kay seller agent. So seller received the payment. So seller, and also the seller receives the commission. Normally 3%, pero depende pa rin sa states. Kasi federal government, iba-iba po yung batas, iba-iba rin yung policy. Minsan may 7, may 10%. As escrow receive payment. So nabayaran na rin yung escrow sa trabaho niya. So contracts are signed, perfected, natapos na nila yun, transaction is closed. Okay. Ano naman yung trabaho natin as setting a seller agent? Trying to filter leads coming from a seller agents, those sellers that would be interested to sell their properties. Ang mabalidate lang natin ay motivation.